Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss Jihaini Jaira Hernandez, ang former Miss Teen International Grand Winner. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga po, sir, at magandang umaga sa ating mga manonood ngayon. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group PICAG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang isang high-value individual na drug suspect sa anti-illegal drug operation ng Philippine National Police sa Lucena City, Quezon at nasabat ang 598,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Ang pagkakahuli ng suspect ay bunga ng walang humpay na operasyon ng pulisya kontra iligal na droga at kriminalidad upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Patrolwoman Jesseline Argoso sa detalye. Isang high-value individual ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng Quezon Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Regional Intelligence Unit 4A, Provincial Intelligence Team Quezon, sa Purok Tulungan, Barangay Cota, Lucena City. Kinilala ang suspect na si alias Edron, 35 taong gulang at residente ng Sariaya, Quezon. Naharap siya sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa operasyon, na-recover ang humigit kumulang 88 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang standard drug price na 598,400 pesos. Na-recover din ang ginamit na buy-bust money, isang belt bag, personal na pera at isang motorsiklo na Pinagtibay ng Philippine National Police. Isang high-value individual ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng Quezon Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Regional Intelligence Unit 4A, Provincial Intelligence Team Quezon, sa Purok Tulungan, Barangay Cota, Lucena City. Kinilala ang suspect na si alias Edron, 35 taong gulang at residente ng Sariaya, Quezon. Naharap siya sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa operasyon, na-recover ang humigit kumulang 88 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang standard drug price na 598,400 pesos. Na-recover din ang ginamit na buy-bust money, isang belt bag, personal na pera at isang motorsiklo na pinaniniwalaang ginamit sa operasyon. Patuloy namang pinaiigting ng Quezon Police Provincial Office ang kampanya laban sa iligal na droga sa lalawigan. Sa tulong ng mas pinaigting na operasyon at pakikiisa ng publiko, nananatiling matatag ang Quezon PPO sa pagpatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa lalawigan ng Quezon, ang inyong PNN correspondent,
Patrolwoman Jessalyn T. Argoso. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Argoso. Philippine National Police at US DOJ ICTAP pinatatag ang kooperasyon para sa mas pinalakas na police capability at epektibong law enforcement operation. Yan ang aking balitang tinutukan. Pinagtibay ng Philippine National Police at ng US Department of Justice International Criminal Investigative Training Assistance Program ang kanilang patuloy na pagtutulungan para mapalakas ang kakayahan at kahandaan ng mga pulis. Nakipagpulong si PNP Chief Police General Jose Melencio Sinar Tatis Jr. kay Kendrick Yung, ang Law Enforcement Regional Advisor ng US DOJ ICTAP sa isang courtesy visit noong Agosto 7 taong kasalukuyan sa Campo Crame. Tinalakay sa pulong ang mga kasalukuyan at planong programa para sa capability building ng PNP, kabilang ang mga inisyatiba para sa Special Action Force at mga usapin kaugnay sa 85th Special Action Company. Layunin ng partnership na higit pang mapahusay ang kahandaan sa operasyon, kasanayan at profesionalismo ng PNP. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ayaw ko yan. Maraming salamat, Patrolman Baris. Tulong mula sa puso ang hatid ng mga miyembro ng Officers Ladies Club Foundation Incorporated, Police Regional Office Cordillera Administrative Region. Ito ay matapos ang Love and Blessing in Action Project Aruga na ginanap sa Tabuk City, Kalinga. Ang magandang balita ay hatid ni Police Staff Sergeant Precious May Donaal. Matagumpay na isinagawa ng Officers Ladies Club Foundation Incorporated Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa pangunguna ni Miss Lilibeth Dilag, Regional Advisor, katuwang ang OLC-FI Kalinga Chapter na pinamumunuan ni Miss Salvacion Fatiig, Provincial Advisor, ang Love o Love and Blessings in Action Project Aruga for Health and Recovery sa Camp Captain Juan M. Duyan, Bulanao, Tabuk City, Kalinga. Isa sa mga tampok ng programa ang pamamahagi ng assistance sa 7 benepisyaryo ng Kalinga Police Provincial Office. Ang ipinagkaloob na tulong pinansyal ay naglalayong makatulong sa kanilang gastusing medikal at pagpapagaling, gayon din upang magbigay ng pag-asa, lakas ng loob at suporta sa kanilang patuloy na pagbangon. Namahagi rin sila ng isang sakong bigas sa bawat benepisyaryo. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Ms. Dilag ang kahalagahan ng malasakit, pagkakaisa at patuloy na pagsuporta sa mga may sakit na kawani ng pambansang pulisya. Matapos ang pamahagi ng tulong, isinagawa ang induction ceremony sa mga bagong halal na opisyal ng Officers Ladies Club Foundation Incorporated Kalinga Chapter. Bilang panibagong hakbang sa patuloy na pagsusulong ng serbisyo, pagkakaisa at aktibong pakikilahok sa mga gawaing pangkomunidad na pinangunahan ng Provincial Director ng Kalinga Police Provincial Office na si Police Colonel Gilbert Fatiig. Patuloy na naninindigan ang Officers Ladies Club Foundation Incorporated sa advokasya nitong pangalagaan ang kapakanan at kagalingan ng mga kawani ng Philippine National Police, kanilang mga pamilya at ng mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Mula dito sa Tabuk City, Kalinga, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Precious May Donaal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Donaal. Arestado ang 378 na individual matapos ang 290 na illegal fishing operations ng mga tauhan ng Police Regional Office 6 sa buong Western Visayas mula July 1 to 31, 2026. Tinutukan niya ni Patrolwoman Glidel Astrologo. Naaresto ang mahigit 378 individual sa mas pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 6 laban sa iligal na pangingisda noong buwan ng Hulyo. Ayon sa Pro-6, 219 na anti-illegal fishing operations ang isinagawa sa buong Western Visayas mula ika-1 hanggang ika-31 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kasama rin sa mga nakumpiska ang mga isda,
bangka at iba pang kagamitan na nagkakahalaga ng mahigit 31.44 million pesos. Nanguna ang Iloilo Police Provincial Office sa dami ng mga naaresto at sa halaga ng mga nakumpiska, habang ang Antique Police Provincial Office naman ang may pinakamaraming isinagawang operasyon. Kabilang sa pinakamalalaking operasyon ang pagkakasabat sa 5 fishing boat na umano'y gumagamit ng trawl fishing sa loob ng municipal waters ng Concepcion, Iloilo. 5 boat captain ang naaresto at nakumpiska ang mga bangka, fishing gear at mga isda na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso. Ayon kay Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Regional Director ng Pro-6, mahalagang bahagi ng kampanyang ito ang pangangalaga sa yamang dagat at sa kabuhayan ng mga lehitimong mangingisda. Patuloy namang hinihikayat ng Pro-6 ang publiko na makipagtulungan sa kapulisan sa pamamagitan ng agarang pag-uulat ng mga iligal na aktibidad sa karagatan bilang suporta sa bisyon ng PNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Astrologo. Walang kawala sa batas ang isang drug suspect sa isinagawang buy-bust operation ng Police Regional Office 6 sa Pasay City, Iloilo. Mahigit 400,000 piso na halaga ng hinihinalang shabu kumpiskado. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Glidel Astrologo. Arestado ng mga kapulisan ng isang drug suspect sa isang buy-bust operation sa Barangay Imbang Grande, Pasay City, Iloilo, nito lamang ika-6 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang arestado sa alias na Inok o Gino, 33 taong gulang at residente ng Pasay City at kabilang sa drug watch list bilang high-value individual. Ayon sa Pro-6, isinagawa ng Station Drug Enforcement Team ng Pasay City Police Station ang operasyon matapos ang masusing intelligence gathering, surveillance, target validation at profiling. Nakuha mula sa suspect ang 14 na heat sealed sachet na naglalaman ng humigit kumulang 70 gramo ng hinihinalang shabu na may estimated standard drug price na 476,000 pesos. Bukod pa sa buy-bust money at iba pang ebidensya. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Pro-6 Regional Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, patuloy na paigtingin ng kapulisan ng intelligence-driven operations laban sa iligal na droga upang mapanagot ang mga sangkot at maprotektahan ang komunidad sa Western Visayas. Para sa Pro-6, mahalaga ang patuloy na pakikipagtulungan ng publiko sa pagsusulong ng mas ligtas at mas mapayapang Western Visayas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Astrologo. Naghatid ng saya at pag-asa ang mga miyembro ng OLCFI Police Regional Office Cordillera at PNP sa isinagawang outreach program sa Love in Action Project Aruga sa mga katutubong mag-aaral sa Bayugaw Elementary School sa Apayao. Patuloy ang Philippine National Police at ibang ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng seguridad at serbisyo publiko sa mamamayan na nakaangkala sa programa ng pulisya na makatulong sa mga taong nangangailangan. Ang report mula kay Police Staff Sergeant Brielle Joel Nipa. Na pagsusulong ng malasakit, pagkakaisa at serbisyong may puso. Nagsagawa ang Officer Ladies Club Foundation Incorporated ng Procar at Apayao Chapter, katuwang ang Apayao Police Provincial Office, ng isang makabuluhang outreach activity na tinaguriang Love in Action Project Aruga para sa mga katutubong mag-aral ng Bayugaw Elementary School sa Sitio Bayugaw, Barangay Turod, Luna, Apayao. Bilang bahagi ng makabuluhang aktibidad, namahagi ang grupo sa pangunguna ni Ms. Lilibeth A. Dilag, ang advisor ng OLCFI Procar, ng mga school supplies at iba pang kagamitan upang makatulong sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral at masuportahan ang kanilang pag-aaral. Kasabay nito, isinagawa rin ang isang feeding activity na naghatid ng saya at munting inspirasyon sa mga batang katutubong Aita. Samantala,
bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Nagsagawa rin ang kapulisan ng Apayao PPO ng isang awareness lecture na tumalakay sa anti-bullying at pangunahing konsepto ng gender-based violence. Layunin ng naturang talakayan na palakasin ang kamalayan ng mga mag-aaral tungkol sa paggalang sa kapwa, pag-iwas sa karahasan at pang-abuso, at pagtataguyod ng isang ligtas at mapayapang paaralan at komunidad. Bilang pagpapakita naman ng tunay na malasakit sa kanilang mga kapwa lingkod bayan, nagkaloob din ang OLCFI ng financial assistance sa mga PNP at non-uniform personnel na kasalukuyang humaharap sa mga suliraning pangkalusugan bilang suporta sa kanilang pagpapagamot at patuloy na paggaling. Dahil sa bawat munting tulong, may pag-asang nabubuo at sa bawat pusong nagmamalasakit, may buhay na napapagaan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Apayao Police Provincial Headquarters, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Briel Joey S. Nipa, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko pong magpasalamat sa ating masusugid na manonood ng Police News Network at syempre sa ating guest co-host ngayon na si Miss Jihaini Jaira Hernandez, ma'am. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging co-host sa programang ito. Baka may mga gustong sabihin o ipaalam sa ating mga manonood, ma'am, mga upcoming events at gusto pong pasalamatan, ma'am. Maraming salamat po muli Sir Robles at sa Police News Network sa pag-imbita sa akin bilang inyong guest co-host at binabati ko rin po ang aking relatives mula sa Laguna, Nueva Ecija at sa Canada. Pinapasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personal ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. At ako naman po si Miss Jihaini Jaira Hernandez, Miss Teen International Grand Winner 2022. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.